Nasa second day mga kababayan ng official visit yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Laos for the 44th and 45th ASEAN Summits. Ngayon, sabi dito sa balita ng GMA News Online, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nililigawan yung mga businessmen sa Laos na mag-invest sila dito sa Pilipinas. Gano'n naman na palagi, mga kababayan, yung ginagawa ng ating Pangulo sa mga foreign trips niya para lalong yumabong yung ating economy. Ayan po. Marcos woos Lao businessmen to invest in the Philippines. Tapos ito si Mr. Sasot, may sinasabi na naman, tinuturuan po yung ating Pangulong Bongbong. Masyadong assuming itong si Mr. Sasot. Di ba pa? Ang feeling po ni Mr. Sasot, mga kababayan, mas magaling siya sa ating Pangulo. Pag-usapan po natin, mga kababayan, ano ba yung credentials ni Sasot para turuan yung ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa economy? Di ba? Tapos pag-usapan din natin, mga kababayan, yung mga bumaliktad dati na mga Marcos supporters, na mga vloggers. Tapos, bumaliktad uli. Matapos na sila, mga kababayan, bumaliktad, napunta sa mga Duterte. Ngayon, bumaliktad na naman. Tumambling uli. Nangagsisi. Si P-Balls pagkatapos, nanonood yun sa akin paminsan si P-Balls. Nagre-react sa mga post ko, mga kababayan. Noong active pa siya sa mga nausog, rallies, binabanatan po yung mga post ko. Hindi ko man pinapansin po. Ngayon, bumaliktad uli, mga kababayan, kasama si Madam Eli. Ayan po, Madam Eli, pero lalaki po siya. So dapat ang tawag natin dito, tulad kay Mr. Sasot, Mr. Eli. Sir Eli. Bumalik para kay BBM. Ayaw na namin ng mga naglilinis-linisan. In-expose po yung mga kasama niya, yung mga kasama niya sa nausog rally. Yan kasi mga mainang nilalang. Madali po masway sa mga sa mga kwento-kwento. So pag-usapan po natin, mga kababayan, yung kanilang mga sinasabi. Nakakatawa kasi. For entertainment man lang natin. Di ba? But before we continue with our discussion po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa. Di balikan natin, mga kababayan, yung ating topic.
Unahin natin itong announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos o balita sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ini-invite niya, nililigawan niya po yung mga negosyantes doon, mga negosyante po doon sa Laos para mga pital po, mag-invest sila, magnegosyo dito sa ating bansa. Ayan yung ating Pangulo. Wala siyang sinasayang na panahon mga kababayan. Every opportunity, ginagamit niya po para mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. O, di ba? Importante yung trade relationships po ng ating bansa sa ibang mga bansa sa mundo, lalo na sa ating mga kapitbahay. Huwag lang yung kapitbahay nating bansa na ginagamit yung pagninegosyo po para maniktik. O di ba? Para niya Mr. Maravillas may pinariringgan ka. Hindi ko pinariringgan. Tinutumbo ko talaga yung mga negosyanteng Chinese. Hindi man natin nila lahat. Yan lang masama po ang intensyon ng China sa atin. Ginagamit yung negosyo. May mga negosyante sila na ginagamit para maniktik dito sa ating bansa. Yung nabulgar po sa Senate investigation kay Alice Goo. Alam na ninyo yung kwento? So punta tayo sa mga bansa na walang interest na mag-take advantage sa ating territory. Walang intensyon na mag-dominate. Walang ulterior motive, kundi tumulong sa pag-unlad ng kanilang bansa din, economy, in like manner sa ating economy. Mutual dapat yung benefits. Tama pa? So ito yung balita mga kababayan na publish sa GMA News Online. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. invited businessmen in Lao, PDR, to invest and explore the Philippines business landscape. So during the ASEAN Business and Investment Summit kahapon po, sabi ng ating Pangulo, yung ating bansa niya is pursuing aggressive development of various sectors tulad ng infrastructure, manufacturing, agriculture, and digital connectivity. So, pinipresent ng ating Pangulo yung ano yung pwedeng pasukan ng mga negosyanteng Laos. Kaya sabi niya, so let me put on my salesman's hat and invite you to explore the investment opportunities we offer. We are targeting industries like green metals, battery manufacturing, energy equipment, data centers, and agribusiness, sabi po ng ating Pangulo. Ito pwede ninyong pasukan sa amin. O di ba? Ipag pumunta sila rito, just like other businessmen, foreign investors po, it will create jobs sa ating mga locals. Kaya po pababa po yung unemployment natin dito. At syempre, pagdating ng oras, mga kababayan, although may mga tax incentives tayong binibigay, pag maayos na yung negosyo nila, magbabayad dyan ng mga taxes. So may magagamit po tayo na pondo para sa ating mga serbisyo. Kasi sige ang dagdag ng ating populasyon. And the social services requirement po, sige siyempre din ang dagdag. Kailangan nating magdagdag ng mga classrooms. Di ba? Mga infrastructures, mga kalsada, mga tulay, mga hospitals. O saan mo yun kukunin kung hindi tayo aggressive sa pagpapaganda ng ating negosyo? Yung mga businessmen, investors po, mga negosyante, sila ang bumubuhay po sa ating economy. Without them, mga kababayan, wala tayong pangsweldo sa mga government workers. Wala tayong gagamiting pondo para sa mga social services, health services natin. Pasalamat tayo. We have a very good salesman na presidente. Di ba? Nakakaintindi po sa economy. So sabi ng ating Pangulo, so let us be the architects of an interconnected, integrated, and progressive ASEAN. Let us build bridges that transcend borders, shaping a future where every member of the ASEAN family has a path to success. So sabi ng ating Pangulo po, to achieve these goals, the government enacted key reforms such as the Public-Private Partnership or PPP Code, the Internet Transactions Act,
and Executive Order number 18 Series of 2023. Alam na ninyo kung ano yung PPP, Private Public Partnership. Yung pribadong sektor, sila yung magtatayo ng kung anong project na gusto nila. Then kikita sila mga kababayan sa pamamagitan ng mga projects tulad ng railway, di ba? Then sila rin yung mag-ooperate. So they have their business mga kababayan in the country. Tayo naman, yung kanilang investment sa railway, pinapakinabangan natin yung serbisyo nila. Natulungan tayo sa ating transportation requirement. Ganun lang po. Kaya sabi ng ating Pangulo, yung administration niya, yung aking administration is pushing for the enactment of other key legislations tulad ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or the Create More Act, which is anchored on the Create Act of 2021. Na-mention din niya ng ating Pangulo yung tungkol sa chemical industry as one of the largest subsectors sa manufacturing industry na pwedeng pasukan nila. The President said this has been a major pillar supporting various sectors like agriculture, automotive, cement, creative, construction, energy, health, and pharmaceuticals. We look at this as a major contributor to economic growth in job generation in the foreseeable future, sabi ng ating Pangulo. Kaya lagi niyang kasama po yung kanyang mga economic advisor. Kasama dyan lagi si Go Negosyo founder Joey Concepcion. Yung mga magagaling po nating mga kababayan, magagaling po sa negosyo. Kasi alangan man ang isama dyan si Mr. Sasot. Na mailig lang po pumuna, mag-criticize, pero lacking credentials. Di ba? Sabi ko nga, anong karapatan mo, Mr. Sasot, to criticize the President? Mas magaling ka ba sa ating Pangulong Bongbong para turuan mo siya sa economy? Kung ano-ano yung mga sinasabi ninyo. May iya nga kayo, Mr. Sasot, sa inyong sarili. Bakit? Multinational business owner ka ba? Di ba? May experience ka ba sa negosyo para magturo tungkol sa economy and business? Ito po, ang dami mong sinasabi, Mr. Sasot. BBM is making legal businessmen in Laos to invest in the Philippines. Laos, which now has a high-speed train connecting its economy to China, is being invited by BBM to invest in the Philippines, an economy that is not logistically connected to any lucrative economy. Sabi niya, babe, referring to Bongbong Marcos. Matindi ang tawag niya, babe. Ano mo yung Pangulo para tawagin mong babe? Shoota mo. O, diba? Mga assuming yung mga taong ito, itong si Mr. Sasot. Ayusin mo muna yung buhay mo. Ano yung pinagmamalaki mo, yung pagiging profesor mo doon sa the Netherlands ba yun? Bumalik ka na lang kaya doon sa baka maniwala pa kami. Duda nga kami kung talagang totoo yung mga kwento mo sa vlog mo. Kasi kung totoo, naging successful ka doon, ba't umuwi ka pa? At nagtatsaga ka sa mga vlogging dito sa Pilipinas. Di ba? Sabi niya, babe, Bongbong Marcos, you clearly don't have a geo-economic strategy. Yung magsalita po, akala mo may magandang credential sa economics. O naging matagumpay man lang siya, mga kababayan na negosyante, to talk about business and investments. May negosyo ka ba, Mr. Sasot, na pwede mong ipagmalaki man lang, kahit maliit man lang? At sabihin mo, ito yung dapat ginagawa ng Pangulo at paniniwalaan ka kasi nagawa mo sa sarili mo. Kung wala man, lahat man lang daldal, kwento,
sa vlogging, sino maniniwala sa iyo? Isarili mo nga, sabi ko nga ng mga kababayan, hindi mo pinaniwalaan na Mr. Sasot ka? Sarili niya niluluko. Nga sabi ko, ba't kayo naniniwala sa taong ito na ang sarili niya hindi niya paniwalaan na lalaki siya, Mr. Sasot? Yung mga tulad ni Mr. Sasot, mga kababayan, mamaya maishare ko sa inyo. Kaya ito si Madam Eli, ang tawag ko, Mr. Eli. Kasi lalaki po ang nilalang ng Diyos. Babae, lalaki man lang po. Male and female. Ngayon, yung iba na mga nasa LGBTQ, mga kababayan, gusto nila, irespeto daw sila, dapat tawagin silang she or madam. Dapat ganun yung address sa kanila. Idadamay ninyo pa kami sa kasinungalingan ninyo. Gusto ninyo ng pagrespeto, irespeto din ninyo kami kung anong dapat itawag namin sa inyo. Ang tamang tawag sa inyo, Mr. Sasot, Mr. Eli. Tama ba? Kasi nga, lalaki kayo. Mas magaling pa kayo sa may lalang. Ang sabi ng Diyos, ang nilalang niya, dalawang klase man lang po sa humankind. Babae, lalaki. Male and female. Ganon lang. Masyado kayong nagmamagaling. Binago na ninyo, pati yung natura. Hindi ninyo yan magagawa na baguhin. Kahit baguhin pa ninyo yan, pagdating ng judgment, ganon pa rin ang tawag sa inyo, Mr. Sasot. Hindi kayo tatawagin dyan na, madam. Tatawagin kayo doon sa inyong pangalan na lalaki. Tama ba? O ngayon, ito yung question natin. Kasi gusto ninyong turuan, Mr. Sasot, yung ating Pangulo. Wala kayong karapatang magturo. Wala kayong credentials. You lack credentials to teach or to tell the President what to do. Tama? At may mga economic advisors siyang magagaling. Di ba? Sabi niya dito, you clearly don't have a JU economic strategy, assuming ka. So let me put on my salesman hat and invite you to explore the investment, quoting the President. Investment of opportunities we offer. Yan ang mga komento niya. Yung presidente na ang nagkukumahog sa Laos businessmen na mag-invest sa Pinas. Tama si Leni, baka malagpasan pa tayo ng Laos. Yan na naman ang problema. Kung mag-invite yung ating Pangulo, inando naman siya. Sayang naman. At kausap niya yung mga negosyante. What's wrong with that? Tama po? Yung mga investors naman, pag nakakita sila ng opportunities anywhere in the world, kasi mapipera sila, they are always looking for opportunities. Ganon ang mindset, Mr. Sasot, ng mga negosyante na hindi mo alam kasi hindi ka manegosyante. Iba ang mindset ng negosyante. Ang ating Pangulo, ang mindset niya hindi lang politiko, hindi lang public servant, negosyante mindset din siya. Bakit po? Marami silang negosyo. Noon pang panahon, expose siya sa negosyo at kalubilo niya mga big businessmen. Ikaw, ano yung mga halubilo mo? Yung mga nausog na mga vloggers na ang laman ng utak, lahat paninira lang. Yun ang mindset po, manira. Pagkatapos yung mga nausog followers po, binabaliktad ako. Ako daw yung naninira. I am a journalist. I am just telling the truth. Kung ano yung mga ginagawa ninyo, nire-report lang natin kung ano yung ginagawa ninyo kasi that is my business as a journalist to tell stories. Hanap buhay ko to. Di ba? Ang magkwento ng magkwento is my job. Kasi pag hindi na ako nagkwento, di wala na tayong trabaho. Magiging palamunin tayo ng gobyerno. Pabigat pa tayo sa ating gobyerno. Tama po? Basagan niya Mr. Maravilla si Mr. Sasot. Assuming kasi. Before you speak, dapat mas magaling ka sa gusto mong pagsabihan. Gusto mong turuan sa socio-economic,
economic strategy. Hinahanapan mo ng geo-economic strategy as if magaling ka sa geo-economics. Di ba? O ngayon, dito tayo kay Mr. Eli na ang sabi rito, bumaliktad na. May nag-share kasi sa akin ng video, Mr. Maravillas. Ano yan, si Peebles tapos si Madam Eli. Ang akala ko nga, babae. Madam Eli, lalaki pala. Bumaliktad na niya. Ayan po si Mr. Eli. Pakinggan natin kung bakit bumaliktad mga kababayan itong si Mr. Eli. Nagsisi siya mga kababayan. Ayan po. Ayan kasi. Ang dali ninyong masway ng mga sabi-sabi. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang sinasabi. Ito po, i-play ko po sa inyo yung portion ng kanyang vlog ngayon. Na matapos ang termino ni PM at gawing presidente si VP Sara. Bakit kailangan nating magmadali? Parang nagpaplano tayong i-impeach si PBBM, nagpaplano tayong i-destabilize yung gobyerno ng Pilipinas. Ano bang pinagdaan natin? Diba? And then as you go through this thought process, you will realize that every person you meet fighting or opposing the administration, every person you meet really interest. May pansariling interest daw, bawat isa. Pare-parehas lang yan sila lahat na may pansariling interest. Can you imagine what happened to our country? If you go to other countries and if you ask the foreigners what they think about the Philippines, they will tell you that, number one, you have a president who is a drug user. And number two, you have a vice president na nilulustay or binabaldas ang kaban ng bayan. Fake news man lang po, yung pulburon. Painting here and abroad sa ating mga kababayans. So if this is the country that we have right now, kung ganito ang bansa na meron tayo at ganito yung mga leaders na meron tayo, both of them, hindi maganda ang image, anong mangyayari sa atin? What will happen to us Nagbalik in the loob. future? Diba? What will investors think? That we are an unstable country? That we cannot run our country in such a way that we are united, or in such a way that we do not oppose each other? So paano mo papatakbuhin ng isang bansa na magkakaaway-away ang lahat-lahat ng tao dahil may kanya-kanya silang side? Yung mga Duterte man lang ang nang-aaway. Is simply because Palaaway kasi si Inday. parang minamadali nating palitan ang nakaupo ngayong Pangulo who is PBBM. Minamadali natin kasi siyang palitan. Minamadali natin siyang i-impeach. At hindi ito biglaan. I know hindi ito biglaan because I'm there, I'm inside, I'm in the core group. I know that this is not biglaan. This was all planned. It just so happened na nahuli sila, na-booking. Binulgar na niya. Yung mga plano, si confidential fund. Ginamit for what? Diba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Binulgar niya na talagang ang So, yung plan nila, punot dulo po, yung plot. The GMA ruling, gusto nila ma-impeach yung PBBM so that Inday Sara can go The plot out. to At yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit natin to replace inulol yun. When Martin during election Romualdez. time, we all supported the unity. We all supported the fact that they are running as teammates in order Yung for them kwininto ko po to sa inyo, execute their duties, Plan B. and obligations para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. But somewhere along, nagkaroon ng sariling mga interest, probably not VP Inday Sara or probably people around her, nagkaroon ng mga pangsariling interest, gumawa ng mga kabulastugan, gumawa ng mga kalokohan, and they really wanted PBBM out. They really wanted to impeach the President of the Philippines by all Nilaglag means, po. in all ways. Diba? Sa lahat ng paraan Lagdagan na sila. kaya nilang gawin. And that's just nakakapagod. And you will realize that, the people surrounding you dito sa laban na to, during the rallies, during the Maisog rallies, during the Liwasang Bonifacio rallies, if you really observe each and every one of them, every speaker there, Nag-aaway-away yung mga vloggers po. nandun sila kasi nagtampo sila. May hinaing sila. Yung isa doon, hindi ko napapangalanan. Nagkagulo-gulo. Nagtampo kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Yung isa doon, nagtampo kasi siniba.
Yung isa doon, hindi nanalong senador, gumawa ng mga eksena para i-destabilize or sirain ang gobyerno from his own words. Sabi niya sa isang meeting abroad, sabi niya, hindi kasi nila alam na kaya kong manira ng gobyerno. Can you imagine? And you hear Malamang that, yung dalawang abogado po, really believe si Ampig Biminito, si Harimao, tapos si Glitcho, Step back ka, napapaisip ka. sila yung tumakbong natalo. Anong nangyayari? I really thought we were fighting for something good to make the Philippines better. But at the end of the day pala, may gusto kayong isulong na interes. Diba? May gusto kayong Si Marley ka ma-achieve ganon. sa Hindi pinagagawa na pagbigyan nyo. kasi po, Because you kaya know, bumaliktad sila. kung Peligroso mag-vote ang mga kayo, ganyang uri at ng tao nagpapasik po. si BBM, my God, for sure, Napakahirap magtiwala sa ganyang uri ng mga tao. nangyari noong nakaraang administrasyon. There is no perfect administration, and it's just so stupid for anyone to believe that there is a perfect administration. Maybe the past administration of Tatay Digong was just good enough to hide their follies, to hide their faults, to hide their mistakes. Maybe ang galing lang talaga ni Tatay Digong because yung trust ratings niya amongst people in the streets, amongst Filipinos, ay mataas, na-maintain niya na mataas yung trust ratings niya. But that doesn't mean that he had a perfect government. Hindi po ibig sabihin na sobrang linis po ng kanyang gobyerno. You all can see now, issues out everywhere, in every side, lumalabas yung mga issues, and di ba nagugulantang tayo? Nakala natin, itong pinagkakatiwalaan natin mga tao, for example, si Harry Roque, akala natin ang galing-galing, ang linis-linis, walang bahid ng kagaguhan, and then suddenly, boom! Togo. Suddenly, boom! Nilaglag lahat mga kababayan. Alice ko. Hindi ka ba, di ba, for someone like me, who's really not paid in all these, mapapagod ka lang kasi for the Philippines, hindi na din, yung pagod na to, hindi to bayad, and mapapaisip ka, sayang naman yung pinaglaban mo. Grabe naman yung bash na kinaharap ko noon, nung election time. Grabe yung paniniwala at tiwala ko kay PBBM. But then all of a sudden, I realized, bakit ko nga ba nilaglag si PBBM? Bakit ko nga ba nilaglag ang paniniwala ko? Siguro kasi, nadala ako ng mga kwento, Ang dali masway kasi. May nang nilalang. Chismis, by the way. Pag mahilig ka sa Nadala ako ng mga chismis kasi, sabi-sabi. And that is something that I regret. That is something that I'm nagsisi na not siya. proud of. Because instead of actually supporting the government, pushing forward our dreams and aspirations for the Filipino people, what I did was the opposite. Nung naluklok na si PBBM, ako pa ata, anong unang-una doon, nagsabi na budol siya, na, alam mo, all those things are coming back to me right now. It's all coming back, and I'm thinking of the things that I've said and the things that I've done to contribute to the destabilization of his government. The very government that I also helped establish during election time. The very government that I supported, the very government that I dreamt of during elections time. And it's just crazy. It's draining my mind. It's mind-boggling. Sobrang talagang nagugulo niya ang utak ko every night. And I always question myself, bakit? Ano nangyari? And then I took a step back. This is what I took a step back. Napagod nga ako because of all these, yung mga laban-laban na to. Na-realize ko, nga. Alam mo, Day Sara is really destined to be president. Kasi di ba sabi nila, the presidency is a destiny. Di ba? Narinig nyo na yan sa mga balita, di ba? Narinig nyo na yan. Narinig nyo na yan. Yung presidency is a destiny. If you're destined to be president, then you will be president. Hello from Bermuda, Ultimate Irma. So yan mga kababayan, si Mr. Eli, supporter siya vlogger siya, ni PBBM, vlogger siya, supporting PBBM, tapos bumaliktad kasi naniwala sa mga sabi-sabi. Ang naniniwala kasi sa mga sabi-sabi, walang bait sa sarili.
Kaya sabi ko nga po mga kababayan, yung iba nagsishare sa akin ng mga video ni Maharlika at kung sino-sino para ako isway. Sabi ko, asa pa kayo na masisway ninyo ako? Ako hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi kasi may bait tayo sa sarili. Sa tagal ko na po sa mainstream media, close to 40 years tayo. Second year college pa lang po ako, reporter na ako sa mainstream. Pagkatapos, ang isang tulad ni Maharlika, ngayon lang lumitaw nang mauso yung vlogging. Masisway ako. Asa pa kayo? May tama tayong pundasyon mga kababayan sa journalism. Ang daming nagsishare sa akin ng kung ano-ano mga kwento. We check and recheck kung tama ba, kung kapanipaniwala. Ganon po ang dapat. Itong mga taong ito, wala man silang training. Tama ba? Nang mauso yung social media, yung Facebook at saka YouTube, lahat na content creators. Naging mga vloggers lahat, mga kababayan. Tira lang ng tira po. Walang sinusunod na ethical standards. Lahat ng mga chismis pinapatulan. Ayan ang sinapit nila mga kababayan. Nagsisi. Ngayon, ang tanong, pwede pa kaya nating pagtiwalaan ang tulad ni Mr. Eli? Kung akong tatanungin, ba't magtitiwala kayo sa isang tulad niya? Di ba? Marupok. Ang isang taong nagtraidor, mahirap na pong pagtiwalaan. Sa totoo lang po, pag ikaw ay nagtraidor na, parang yung sa neighborhood, that is also true in politics. Kaya yung mga politiko po, maingat sa pagtitiwala kasi kilala nila yung mga kapwa nila politiko. Kanya-kanya talagang interes yan. Normal yan. You have to protect your own interest. Kaya maingat yung ating Pangulong Bongbong. Kasi seasoned politician sila. Ang maganda sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagpapatol sa mga negativities. Sige lang po yung trabaho. Yan ang maganda sa kanya na mga qualities at karakter niya. Nandun ang focus niya to serve the Filipino people. Genuine public servant po yung ating Pangulong Bongbong. Kasi hindi naman kailangan nila na magpayaman pa. Mayaman na sila. Nakaso nga ng mga tinatawag na ill-gotten hidden wealth. Yung latest nga po, yung Sandigan Bayan. Napawalang sala na naman sa Sandigan Bayan yung mga Marcoses sa kasong ill-gotten wealth. Wala nang rason for the Marcoses na magpayaman kasi mayaman na sila. Kaya yung panahon nila, inuubos na lang sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. And we should be thankful na we have a leader na tulad ng ating Pangulong Bongbong. Pero yung iba dyan po, iba man ang intention po. Alam na ninyo kung sino-sino ito. Di ba? Yung mga ganid sa confidential funds. Di ba? Kaya nga dyan sa Davao, kailangan na mag-isip-isip na may challenger na po dyan, si Carlo Nograles for mayor. Tingnan na lang po ninyo kung ano yung mga ino-offer na serbisyo, plano para sa pagbabago. Pero si Carlo Nograles po ay tumatakbong independent candidate. Hindi man siya po napanood ko yung interview sa kanya ni Karen Davila. Hindi siya administration candidate po, independent. Ganon din po yata si Migs Nograles. Makikita ninyo yung credentials at kanilang trabaho mismo. Very active sila sa trabaho. Hindi yung kung kailan lang gusto magtrabaho. At kung gumising po, tanghali na. Pag ganyan po, sayang pasweldo. Lalo na po kung absentee. Sabi ko nga po, dapat nga may bagong rules sa Congress. Pag hindi po mapasok sa trabaho, i-expel na po. Drop out. I-drop na po sa lista ng mga congressmen. Hindi man interesado magserbisyo, magtrabaho. Ba't tayo magsisweldo? Di ba? Tayo yung employers po. So yun ang gusto natin na i-share sa inyong mga magagandang ideas
Ang intensyon natin, bumuti ang ating kalagayan, ang bagong Pilipinas. Tulong-tulong para sa pagpaunlad, hindi yung iba namimirwisyo. Sumusuldo sa gobyerno, namimirwisyo pa. Tama ba? O ngayon, going back doon sa video ni Mr. Eli, nasa sa Marcos side, kung magtitiwala pa sa kanya. Pero kung ako, ba't ako magtitiwala sa ganyang uri ng mga tao na marupok? Di ba? Once ka ng trinaydor, pagkatapos, ipagsisiksikan uli yung kanyang sarili. Kung gusto niyang mag-support uli sa ating Pangulo, di mag-support siya, pero dumistansya siya. Di ba? Kasi sa mundong ibabaw, mga kababayan, sa panahon ngayon, napakahirap ang magtiwala. So, it's hard, mga kababayan, to trust again. Di ba? Magtiwala ka sa mga taong paboro-balintong yung pag-iisip. Di ba ba? Sabi nga sa nabasa natin, trust is earned. Respect is given. And loyalty is demonstrated. And betrayal of any one of those is to lose all three. Tama, Mr. Eli? Hirap magtiwala na, lalo sa naginang disloyal. Pag trinaydor ka na ng isang tao, trinaydor ka ng isang beses po, mag-ingat ka. Nagawa niya yan ng una, hindi malayo na sa pangalawang pagkakataon at pangatlo, pang-apat, yun pa rin yung gagawin niya kasi nakasanayan na niya yung ganyang pag-uugali. Tama ba? Kaya po, trust is earned. Hindi po yun ang pagtitiwala ay nakukuha natin instantly. Diba? Sa ating mga karelasyon, sa mga tao, ino-observe natin ng matagal. Kung ang isang tao ay pwede nating pagkatiwalaan. Kasi pag ura-urada, magtitiwala kahit sa anumang relasyon, business relationship. Ako po, nagnegosyo ako, nagtiwala ako kaagad, pinautang ko. Ayun, mga kababayan, hindi na nagbayad. Kahit sa magjuwa po, pag hindi mo pinag-aralan yung tao na nanliligaw sa'yo, nagtiwala ka kaagad sa mga matatamis na salita, sinuko mo kaagad yung bataan, tapos ka dyan. Malamang sa malamang, mga kababayan, iyakan pagdating ng oras, pag nakuha na yung bataan. O diba, ang daming mga nangyaring ganyan. It's very hard to trust. Mr. Eli? Ngayon, dito tayo, mga kababayan, sa pag-address ng tao na yung mga bading na gustong, hindi man po lahat ng bading, gusto magpatawag na madam. Kaya lang, may mga members ng LGBTQ, mga kababayan, demanding masyado. Gusto nila, irespeto daw sila. Pero wala silang pagrespeto sa kapwa nila. Irespeto rin ninyo yung mga tao na gusto kayong tawagin sa totoong pagkatao ninyo. Kasi lalaki kayo, dapat ang tawag sa inyo, sir, hindi madam. Pati kami, gusto ninyong idamay sa kalukuhan ninyo. Tama? Ito kasi, trending ito, mga kababayan. Sabi nitong si Kimberly Ann, common sense. Lalaki po ito. Common sense na lang, yun na nakita mo na yung tao, ang haba ng buhok, may malaking soso. Tatawagin mo pa rin, sir? Of course, kasi alam naming lalaki kahit malaki yung soso. Alam naming piki yung soso. Yung mahabang buhok, choice na yun kung gusto niya magpahaba. Pero hindi nangangahulugan, pag mahaba yung buhok, babae ka na, at tawagin ka na dapat, madam. Anong kalukuhan yan? Huwag ninyo kaming idamay sa pauso ninyo. You demand respect. Yung katawan nga ninyo, hindi ninyo nirespeto yung sarili ninyo. Tapos you demand respect sa amin. Tapos sasabihin ninyo, dapat tatawagin kayong madam. Never kayong tawagin kong madam. Dapat tawag sa inyo kung ano yung pagkatao ninyo. Huwag ninyong dinadamay kami sa kalukuhan ninyo. Tapos mag-alboroto pa kayo. May
Gana pa kayo mag-alburuto. Ito nakapost dito, Pinoy Trend. Pagtawag ng ma'am sa mga trans women, common sense lang dapat ayon sa isang LGBT social media personality. Sa nasabing diskusyon na binahagi ng vlog na A Fam Hunter, makikita ang ilang miyembro ng LGBT community na pinag-uusapan ang umano'y kakulangan ng common sense ng mga Pilipino pagdating sa gender sensitivity at pronouns. Kami pa yung sinasabihan ninyong walang common sense. Kayo yung pinagtakasan na ng common sense. Anong walang common sense? Pinapaandar nga namin yung common sense namin. Kasi sabi ng aming common sense, lalaki kayo. Pati common sense namin, gusto ninyong baguhin. Tama? Ayon sa kanila, ay dapat ay automatic na ma'am ang tawag sa isang individual na nakasuot na pang babae. Huwag kami, hindi ko mo nakasuot ng pambabae. Babae na po. Ang daming nakasuot ngayon ng pambabae, lalaki. Tama? Hindi ninyo mababago ang inyong kasarian. Kahit ipaputol pa ninyo yung inyong kasarian, yung organs ninyo, ipabiyak pa ninyo yan, nilalang kayo ng Diyos. Lalaki, babae lang po ang nilalang. Kung umimbento kayo ng inyong sariling kasarian, problema ninyo yon. Tama? Do not impose your will sa ibang tao. Mga assuming kayo. Kayo na yung gustong masunod. Tapos you demand respect. Mismong pagkatao ninyo, hindi ninyo nirespeto. Yung creation ng ating Panginoon, hindi ninyo nirespeto. Pinalitan ninyo. Pagkatapos you demand respect from us. Anong klaseng mga pag-ugali mayroon kayo? Na-influensya kayo ng mga turo ng mga Western, Huwag kami. Kung gusto ninyong lukuhin yung sarili ninyo, di lukuhin ninyo. Huwag ninyong idama yung ibang tao. Sabi dito, I think people here in the Philippines are lacking common sense. Kami pa yung walang common sense. Lacking. Kayo yung walang common sense. Pabor naman si Kimberly Ann sa kanyang kasama at sinabi na dapat ay mag-isip muna ang mga Pilipino bago magsalita. Kami pa yung dapat na mag-isip. Kayo ang mag-isip-isip, mangagsisi kayo sa iyong mga pinagagawa. Nilinaw naman ni Kimberly na matagal na ang nasabing video at ibinahagi niya lamang ito sa gitna ng isyu na kinasangkutan ng manunulat na si Jude Bacalzo. Matatandaan na inulan ng batiko sa social media si Jude dahil sa tatayo umano nito sa isang waiter na tinawag siyang sir. Kaya sabi ng nag-react dito po, si San Juan Newman, unang-una, sino kaya ang walang common sense? Sabi na, chick silog, chick na may itlog. Sabi ng isa pa, respect sa tao kung gusto nila tumawag ng sir at ma'am kasi pagalang pa rin. Sabi ng isa, noted po sir, ma'am, para sure. Mamorsir na tuloy. Bakit niya Mr. Maravillas nangyayari siya ngayon? Sign of Lot po siya. Hindi naman tayo nagtataka kung bakit ganoon. Noong panahon ni Lot, yung sinunog ng Diyos yung Sodom and Gomorrah, dumami yung mga bakla. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nagalit yung Diyos, sinunog yung Sodom and Gomorrah. And in these last days, mga kababayan, the sign of Lot is, widespread na po. Hindi siya basta nauso po. Talagang prophesied in the Word of God na before dumating yung ating Panginoon, ganyan ang uri ng mga kasalanan na gagawin ng mga tao. Na tulad ng panahon ni Lot, malapit na kasi po na bumalik yung ating Panginoon si Kristo to judge this sinful world. Kaya itong mga abusadong ito, na pati tayo gusto tayong idamay sa kalukuhan nila, na tawagin silang madam habang sir naman sila talaga. Lalaki sila pero gusto magpatawag na may katapusan din po yan. In the judgment of our Lord Jesus Christ. Hintay-hintay lang kayo sa kalukuhan ninyo. Pagdating ng ating Panginoon, doon ninyo po ma-realize. Kasi kahit palitan pa ninyo yung inyong kasarian at yung inyong pangalan ninyong lalaki, ginawa ninyong babae, ganun pa rin doon. Lalaki kayo kasi lalaki kayo na pinanganak. Hindi kayo tatawagin na Kimberly. Di ba? Hindi ninyo pwedeng pagdiktahan yung ating Panginoon si Kristo, yung Diyos Ama sa langit. Hindi ninyo pwedeng pagdiktahan na mga gender sensitive ninyo.
susunugin yung kaluluwa ninyo pag hindi kayo umayos. Ngayon sabi sa Revelation 21, no? But the fearful and unbelieving and the abominable, yung sexual immorality po, that is an abomination in the sight of God. The abominable, the murderers and whoremongers and sorcerers. Itong whoremongers, mga kababayan, mga prostitutes, or mga promiscuous, mga malalandi. Yan ang ibig sabihin po. And idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Impyerno po ang direksyon ng kaluluwa. Hindi ako may sabi. Sabi ng Bible. Kaya kailangang magsisi kayo sa inyong mga ginagawa na kalukuhan. Pati kami dinadamay ninyo. Gusto ninyong tawagin namin kayo sa maling tawag. Lalaki, gusto ninyong madam. Tawagin ninyong sarili ninyong madam kung gusto ninyo. Pero huwag ninyong i-impose sa iba. Tama po, idadamay ninyo kami sa kasalanan ninyo, sa kalukuhan ninyo. Kaya ang tawag ko kay Sasot, Mr. Sasot. At lahat ng bading, kasi lalaki sila, dapat tawagin natin Mr. Huwag kayong pauuto sa kanila mga kalukuhan ng mga pinagagawa nila. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.